Ka-winner, pinapainggit ni Mrs. ang bago niyang seedling tray. Oh, charot. Binili talaga yun ng kapatid niya para sa kanya. At uy, may chonggo sa ibabaw ng buko. Charot. Yan ay kasama na at parte na sa aking gawain araw-araw. At ang tawag nila sa akin ay pilot sa lubi. Charot. Ang pagtutuba ay hindi rin pala madali. Pero nung tumagal at nakasanayan ko na, unti-unti ko na nakasanayan ang pag-akyat baba sa puno ng niyog. At yung hawak ko ay ilang beses na rin nahiwa niyan ang kamay ko. At hala, may nasusunog. Mga ka-winner, tulong, bilis, tumawag kayo ng pulis. Charot. Inabot nga ng apoy ang ginit ng isang puno ng niyog. At agad din naman namin naapula ang apoy. Salamat na lang at wala namang nasaktan. At eto naman si Commander, busy-busy sa paghain ng pagkain. Nagsisidling pala ang asawa ko. Kaya niya pala pinapainggit ang bago niyang seedling tray. Ang gamit pala naming pang seedling na lupa ay galing sa nabubulok na dayami. Marami yan sa gilid ng palayan. At doon, kumukuha lang ako. Pero pag may nakakita, siyempre magpaalam ka. Charot. Pero pag walang tao, kumuha ka hanggat gusto mo. Charot. Pero sa totoo lang, mas maganda talaga gamitin ang bulok na dayami. Wag lang ang bulok na ugali ng tao. Charot. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag makagalit. Peace. Dati, ang ginagamit namin pang seedling ay ang egg tray. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, nabubulok din ang egg tray. Dahil syempre, didiligan natin yon. Sana all nadiligan. Charot. At speaking of dilig, may kikwento ako sa inyo. Alam nyo ba na ang mga OFW ay parang mga cactus yan? Bakit kamo? Dahil kaya nilang mabuhay kahit hindi nadidiligan. Charot. At si Mrs. lagi din niyang nadidiligan. Oo, araw-araw niya kasi nadidiligan ang aming mga tanim. Charot. At speaking of dilig, eto na nga si Commander. Diba sabi ko, lagi siyang nadidiligan. Marami pa kasi kaming mga tanim mga ka-winner. Tulad niyan, yung mga binabasa ni Mrs. Ayan ang mga talong at ang sibuyas dahon. Isa pang problema namin ay ang bunga ng mga talong. Dahil maliit pa lang ay binubutas na ng mga insekto. Insekto na malalaki ang ulo. Charot. Yun ay kakaibang insekto dahil mabilis siyang tumakbo. Charot. At tignan nyo, ang asawa kong nagdidilig. Talagang napakaligalig. Masarap talaga sa piling kapag meron kang sariling tanim. At makikita mo ang unti-unting paglaki. Hindi ang ulo ha, kundi ang mga pananim. Charot. At lalo kaming naiengganyo magtanim. Lalo na't kami nakakabenta sa gilid ng kalsada. Oo, nagbebenta kami ng gulay, prutas at iba pa. Dahil patanghali na, sila ay nagluto na ng ulam. Paksiw na may konting damo, okra pala at talong. Sa aming pag-uwi, amoy na ang malinamnam na ulam. Tulad yan ng aking asawa, amoy pa lang, ulam na. Charot. Pagtapos niya kumain, nagbunot na ako ng nyog dahil gagawa daw kami ng virgin coconut oil. Coconut oil na lang pala dahil ang nagbunot ay hindi na virgin. Charot.